Basahin po natin ang 1 Genesis chapter 8 verse 1 up to 13. Ngayon tungkol sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan, nalalaman natin na tayong lahat ay may kaalaman. Ang kaalaman ay nagpalalo, ngunit ang pag-ibig ay nagpapatibay. Kung ang sino man ay nag-aakala na siya may nalalamang anuman, ay wala pang nalalaman gaya ng nararapat niyang maalaman. Datapwat, kung ang sino man ay umiibig sa Diyos, ay kilala niya ang gayon. Tungkol nga sa pagkain ng mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan, nalalaman natin na ang Diyos-Diyosan ay walang kabuluhan sa sanglibutan at walang Diyos liban sa iisa. Sapagkat bagamat mayroong mga tinatawag na mga Diyos, maging sa langit o maging sa lupa, gaya ng may maraming mga Diyos at maraming mga Panginoon, ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama, na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay, at tayo sa Kanya at isa lamang Panginoon, si Jesucristo, na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, at tayo'y sa pamamagitan niya. Gayon may, wala sa lahat ng mga tao ang kaalamang iyan, kundi ang ilan na hanggang ngayon ay nangamimihasa sa Diyos-Diyosan, ay kumakain na parang isang bagay na inihain sa Diyos-Diyosan, at ang kanilang budhi palibas ay mahina ay nangahahawa. Datapwat ang pagkain na hindi nagtataguyod sa atin sa Diyos. Ni hindi tayo masama kung tayo'y di magsikain, ni hindi tayo lalong mabuti kung tayo'y magsikain. Datapwat, magsipag-ingat kayo baka sa anumang paraan ang inyong kalayaan ito ay maging katitisuran sa mahihina. Sapagkat kung makita ng sinumang ikaw na may kaalaman na nakikisalo sa pagkain sa templo ng Diyos-Diyosan, hindi ba titipay ang kanyang budhi kung siya ay mahina upang kumain ng mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan? Sapagkat sa pamamagitan ng iyong kaalaman ay napapahamak ang mahina, ang kapatid na dahil sa kanya'y namatay si Kristo. At sa ganitong pagkakasala laban sa mga kapatid, at sa pagkakasugat ng kanyang budhi kung ito'y mahina, ay nagkakasala kayo laban kay Kristo. Kaya, kung ang pagkain ay nakapagpapatisod sa aking kapatid, kailanman ay hindi ako kakain ng lamang kati upang ako huwag makapagpatisod sa aking kapatid. Amen.